Sandali. Bawat araw, may libu-libong nangyayari sa utak mo, pero halos lahat, nawawala agad. Ang utak mo hindi dinisenyo para tandaan lahat. Pinipili lang nito ang mahalaga at binubura ang iba. Ayon sa science, higit 90% ng araw mo, hindi mo na talaga maaalala. Kaya ang tanong, alin lang ang pinili ng utak mong i-save? Sandali, napansin mo ba? Minsan, mas pinapaniwalaan mo ang naririnig kaysa sa nakikita. May bias ang utak mo. Mas mabilis nitong pinoproseso ang tunog kaysa sa imahe. Kaya kahit mali ang narinig mo, parang mas totoo ito sa pakiramdam. At dito nagsisimula ang maling paniniwala. Isang bulong lang kaya nitong baguhin ang katotohanan sa isip mo. Pero bakit nga ba mas mabilis mong pinaniniwalaan ang naririnig? Sandali, alam mo ba ito? Kahit pilit ang ngiti mo, niloloko nito ang utak mo at ng iba. Kapag ngumiti ka, kahit fake pa yan, naglalabas pa rin ang utak mo ng happy chemicals. Hindi nito agad na-detect kung totoo o pilit ang ngiti. Sandali, alam mo ba ito? Hindi pala fix ang memory mo. Kaya mo itong baguhin kahit hindi mo namamalayan. Tuwing inaalala mo ang isang alaala, hindi mo lang ito nire-replay. Binabago mo ito bago mo ulit itago sa utak mo. Kaya minsan, ang katotohanan mo posibleng ibang-iba na sa totoong nangyari. Pero kung kaya mong baguhin ang memory mo, alin ang totoo? Sandali. Alam mo ba ito? Parang sinaunang tuklas, pero ngayon, nasa kamay mo na at hindi mo mapigilan. Bawat scroll, bawat notification, naglalabas ang utak mo ng dopamine, ang kemikal na nagbibigay ng reward feeling, kaya gusto mo ulit-ulitin. Kaya hindi lang ito simpleng paggamit, isa itong loop na kinokontrol ang atensyon mo. Pero, sino ang may kontrol? Ikaw o ang scroll? Sandali, alam mo ba ito? Noong pagod na pagod ka, doon pa biglang pumapasok ang pinaka-creative mong ideas. Kapag pagod ka, humihina ang kontrol ng utak mo. Mas nagiging malaya ang connections na ideas, kaya nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo naiisip kapag alert ka. Kaya minsan ang pagod hindi hadlang. Ito pa ang susi sa mga kakaibang ideya. Pero hanggang saan ka dadalhin ng utak mo kapag wala na itong kontrol? Sandali, alam mo ba ito? Kaya mong magising eksakto bago tumunog ang alarm mo. May sariling orasan ng katawan mo, tinatawag na circadian rhythm. Kapag alam mong gigising ka, ina-activate ng utak mo ang katawan mo bago pa tumunog ang alarm. Kaya minsan, hindi alarm ang gumigising sa'yo, kundi ang sarili mong utak. Pero kung kaya nitong kontrolin ang oras ng pagising mo, ano pa kaya ang kaya nitong kontrolin? Sandali, alam mo ba ito? Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay, unti-unti mo itong pinapaniwalaan. May tinatawag na illusion of truth effect. Habang inuulit mo ang isang salita o ideya, lalo itong nagiging pamilyar at mas pinaniniwalaan ng utak mo. Kaya minsan, hindi katotohanan ang bumubuo ng paniniwala mo, kundi kung gaano kadalas mo itong naririnig o sinasabi. Pero kung kaya mong lokohin ang sarili mo, sino ang totoong may kontrol? Sandali, alam mo ba ito? Mas natututo ka kapag ikaw ang nagtuturo. Kapag nagtuturo ka, napipilitan ng utak mo na i-organize ang impormasyon. Gumagana ang active recall at protege effect, kaya mas tumitibay ang memory mo. Kaya minsan, hindi sapat na matuto ka lang, kailangan mo itong ibahagi para mas tumatak. Pero kung mas natututo ka sa pagtuturo, sino ang tunay na estudyante? Sandali, alam mo ba ito? Kahit tulog ka, tuloy pa rin ang pag-iisip ng utak mo. Habang natutulog ka, lalo na sa REM sleep, pinoproseso ng utak mo ang alaala, emosyon at impormasyon. Parang inaayos nito ang buong sistema mo. Kaya minsan ang solusyon sa problema mo lumalabas habang tulog ka. Pero kung nag-iisip ang utak mo kahit natutulog ka, kailan ka talaga nagpapahinga?